Isa sa mga kinakatakutan na mangyari ng palasyo ginawa na ni Vice President Sara Duterte. At eto nga Duterte sasampahan ng kasong sedition. Dahil dito sa mga sinabi niya kamakailan lang sa ibang mga interview. Ano naman klaseng at eto isang video po ang nag-leak. Ito hindi to biro ha. Ito po ay totoo, isa pong video ang nag-leak mapatungkol po sa sa mga sa kay Vice President Sara Duterte at kay PRRD. So ano nga ba ito? Syempre, abangan nyo po dito sa ating video, At ito lahat ng problema sa third year na panunungkulan ni Marcos Jr. sinisi na sa mga Duterte. At yung usapan dun sa mga tulay na mga nasira, sino nga dapat ang sisihin ito? May video rin tayong ipapakita sa inyo. So nagtataka kayo, ba't ako hiningal? Kasi kakakain ko lang. Naiipit po yung bell ko. So itong mapatungkol ho sa mga kalsada katulad ng Isabela Bridge ay talagang tumunog ho at nagba-viral at maraming mga nag-aaway kung sino ba talaga ang dapat sisihin. At itong mga tanso nga, yung mga tanso vlogger, yung mga pulangaw vlogger, yung mga nilalangaw na. Nilalangaw na sila! Ay, sorry. Yung mga pulangaw vlogger ay ang sinisisi ay ang mga Duterte. Na kung saan ay Duterte daw dapat ang sisihin dito. Ano daw? Ano na naman lahat na lang isinisi nyo So mamaya na tayo mapunta dun sa nag-leak na video. Pero dito muna po tayo sa sinasabi nilang sasampahan na naman ng kaso itong si Vice President Sara Duterte. So eto po, panoorin ho natin ano na naman bang kabulustugan to. Okay. Pinalaan ng palasyo si Vice President Sara Duterte sa panghihikayat daw nito sa publiko na maglabas ng hinanakit sa administrasyon. Babala ng Malacanang pwede ang mauwi sa kasong sedisyon. Narito ang report ni Maricel Halili. Bumuelta ang Malacanang sa pahayag ni Vice President Sara Duterte na pwede raw ipakita ng taong bayan ang kanilang galit sa gobyerno. Sinabi yan ni VP Sara nang Tulunggis talaga to. Sabi ko naman sa iyo, Attorney Claire, tanga ka nga ni. siya sa ilang barangay sa Cebu City kahapon. Giit niya, protektado ng saligang batas ang karapatan ng kahit na sino na ipahayag ang kanilang hinaing sa administrasyon. Liwanag ipahayag. Anong pagkakaintindi mo doon, Claire? Sobra, alam mo bagay talaga sa yung pangalan mong Claire. Alam mo kung bakit? Claire ang brain mo. Liwanag nun ipahayag ang karapatan or hinanaing ng taong bayan. Walang sinasabi si Vice President Sara Duterte na oy, kayo mga Pilipino, labanan nyo ang administrasyon. Lumawang kayo, pumunta kayo doon, magwelga kayo doon, isigaw nyo, impeach si Marcos Jr. Wala namang, grabe namang ka-fake newsan yan. Eto kontra na kontra kayo sa fake news, pero kayo din naman din yung gumagawa. Liwanag karapatan. Na bakit? Ano ba yun? So ibig sabihin, kaso na pala ngayon yung pagsasabi ng karapatan. Natural. Boboto lang kami ng boboto? Bawal kami magsalita? Ganun ba yun? Ganun ba yung gusto mo, Attorney Claire? Boto lang kami ng boto. Tapos pag may ayaw kaming ginagawa ng binoto namin, dahil karapatan naman namin magsalita, dahil bumoto kami, so bawal yun. Ano na naman kabulastugan na naman to? Pero babala ng palasyo, isang hakbang na lang ito bago ituring na sedisyon. Unang-una nakakalungkot po
na mula sa pangalawang pinakamataas na leader ng bansa Ha? ay mukha pang nag-i-encourage siya sa mga tao na magalit Oh, sa gobyerno. ay, sorry. Tanga ka nga ni. Nag-encourage, sinasabi na lang, malaya kayong magpahayag ng ng ano nyo, hinanaing nyo. Halimbawa, o katulad niyan, ano ba yung mga hinanaing ng taong bayan? Katulad niyan, yung bigas, di ba? Bigas na mas mura pa yung shabu kaysa sa bigas. Di ba? Oh, yung bilihin, o yung gasolina, yung gula, yung karne, yung alak, charot. 'Di ba? Ano, 'yun ang hinanaing ng taong bayan ngayon, kakulangan ng trabaho. Kawalan ng trabaho ng mga Pilipino. Kawalan ng mga kailangan nilang panghanap buhay sa kanilang mga pamilya. So anong klaseng wala naman sinabi si Vice President na oy, mag-aklas kayo. Ay, eto hindi ako attorney. Wala rin ako masyadong alam sa batas. Pero itong sinasabi niyong sedition, yun po yung kapag inutusan mo, halimbawa, si Vice President Sara Duterte, sinabi niya sa taong bayan, oy, mag-class kayo, labanan niyo ang gobyerno, pababain niyo si Marcos, pababain niyo yung administrasyong Marcos. Yun pwede pa Tsaka ito hindi tanga-tanga ang mga Pilipino na para sumunod sa isang utos na wala naman silang nakikitang dahilan. O katulad niyan, yung inuutos ng mga makabahu block na makiisa daw sa impeachment kay Vice President. So hindi naman kami tanga-tanga, hindi naman kami tulongges na para sumunod doon dahil hindi naman karapat-dapat na ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Anak ng teting attorney ka, di mo alam yun? Tweet pa ni Castro, bakit ngayon lang daw nagsasalita ang bise? Samantalang mas malala pa raw ang sitwasyon nung panahon ng kanyang ama na si dating Pangulong Duterte. Pero bakit naman Yung tanga, di tatay niya yun Tsaka ito, bakit niya sasabihin yung tsaka, nung panahon ni PRRD, lahat ng mga tao noon na naglalabas ng hinanaing, inaaksyonan ni PRRD noon. Ang tanong, yung hinanaing ba namin, inaaksyonan ba ni Marcos? Tigilan mo nga kami sa ganyan mo. yun lang? Mas marami naman din pong nangyari nung panahon ng kanyang ama. Mas maraming nangyari nung panahon ng ama ni Marcos Jr. Kung yung mga sinasabi mong mga adik na namatay, pabor kami doon. Adik naman yun Mga drug lord naman yun Maraming sinirang buhay yun Maraming pinatay, ginahasa yung mga yun. Kaysa naman nung panahon ni Marcos Jr., ni Marcos Sr., mga inosente yung mga namatay. Anak ng teteng ka. Tingnan natin ito. Nabubuisit na ako sa pagmumukha nito Dito tayo sa isang balita. Saan na yan? Ito. Yan, ito yung kinakatakot ng Malacanang na mangyari. Malamang sa malamang, sasabihin na naman nila, ano na naman to? Sedition na naman. Si Bibi Sara Duterte, hinihimo kang mga Muslim na lumaban sa... Tigilan mo nga ako, Claire, mag-vlog ka na lang. Maghihimunong ka dyan sa balay mo, ayudi punggol. Kaya mo maghimunong, magsaing ka na lang dyan, magmalatayan. Ito, Bibi Sara, hinimok ang kababayang Muslim na ipanalangin ang kapayapaan at pagpatawad ngayong Ramadan. Baka mamaya na naman iba na naman ang ibalita nyo. Yung ibang mga mainstream media dyan, baka naman sabihin na, ay si Bibi Sara hinimok yung mga Muslim na Jesus. Okay, panoorin natin. Hinimok ni Vice President Sara Duterte ang ating mga kapatid na Muslim na gawing panahon ng panalangin
kapayapaan at pagpapatawad ang banal na buwan ng Ramadan bilang pagsasabuhay ng diwa ng pagkakaisa at pananampalataya. Si Jason Rubrico, magbabalita. Opisyal nang nagsimula nitong linggo ang banal na buwan ng Ramadan, isang mahalagang panahon ng pag-aayuno at pananalangin para sa ating mga kababayang Muslim. Bilang pakikisa, ipinahayag ni Vice President Sara Duterte ang kanyang suporta at pagbati sa mga Muslim na nagdiriwang ng pagsisimula ng Ramadan. In the name of Allah, the most gracious and merciful, may mercy, peace, and blessings be upon our Muslim brothers and sisters across the country and around the world during the holy month of Ramadan. Bibigyang din ni VP Sara ang kahalagahan ng sakripisyo at pagsunod sa pananampalataya sa pagunita ng Ramadan. As we mark this holy month of fasting for Muslim Filipinos, we are all called to reflect on the values of sacrifice and obedience as cornerstones to a path leading to enlightenment and grace. Hinimok din niya ang ating mga kapatid na Muslim na gawing pagkakataon ng banal na buwan ng Ramadan upang taimtim na ipanalangin ang kapayapaan, pagkakasundo at pagpapatawad na siyang susi sa mas matibay na pagkakaisa ng bayan. I urge our Muslim brothers and sisters to help us pray for peace and forgiveness as we navigate every adversity we face in our personal lives and as a nation. Anya, naway magsilbing ilaw at gabay sa ating mga kapatid na Muslim ang diwa ng Ramadan at naway magbigay inspirasyon ito sa kanilang panalangin, pagninilay-nilay at pagpapalalim ng pananampalataya. May the spirit of Ramadan guide your prayers and reflections while we look forward with profound hope and optimism to an inclusive and dignified future for every Filipino. Ramadan Mubarak! Sa patuloy na paggunita ng banal na buwan ng Ramadan, muling nanawagan si Vice President Sara Duterte sa ating mga kapatid na Muslim na ipanalangin ang kapayapaan, pagkakaisa at pagpapatawad, hindi lamang para sa kanilang sarili kundi para rin sa buong bansa. Sa panahon ng pananalangin, sakripisyo at pagninilay, ipinapaabot ni VP Sara ang kanyang taus-pusong pakikisa, hangad ang isang mapayapa, pinagpala at makahulugang Ramadan para sa lahat ng Muslim sa Pilipinas at sa buong mundo. Para sa Diyos Yan na, ang pogi. at sa Pilipinas. Ang pogi ni Sir Jason dito. Sir Jason Rubrico. Oo, pogi lalo sa personal. Oh. Ha? Oh, baka may fake news na naman, ha? Ang liwa-liwanag ng report. Naklanteteng naman. May maganda na rin yung paalalahanan natin sila, ha? Kasi ang ika nga ni Senator Robin Padilla sa kanyang movie, ang taong kulang sa pang-uunawa kailangan ng paliwanag. Galit sa fake news pero sila nagpe-fake news. Ulul! So ito, panoorin po natin lahat ng problema sa third year na panunungkulan ni Marcos Jr. ibinato kay PRRD. So panoorin po natin. Datihang presidente, hindi ba respeto na yun sa datihang presidente na nagserbisyo ka ng taus-puso na 6 na taon? Nakita natin yan nangyari kay Presidente, the late President Benigno Aquino, tira ng tira kay GMA. Alam mo siguro among presidents, kailangan ma-appreciate mo yung when you were leading the helm, when you were holding the reins, I did my best. Right? At yung sumusunod, kung hindi ko natapos ang aking dapat tapusin, ay basta sumusunod para isipin, itutuloy ko ba ito? Ngayon, kung 3 taong kang wala kang ginawa, kundi manira ng kapwa-tao, sirain ang vice-presidente, kaninong kasalanan yun? Kasalanan ni Duterte? Diba? Kaya nga ang joke parati, kasalanan ni Duterte. Baka Attorney Tikia, baka gusto ata nila magalit din si Vice President Sara Duterte sa tatay niya. Labo nila, di ba? Oo. Again, uulitin ko. Every time you mention the word Duterte, the base gets strong. Tama. That is the surest way to wake up the base ng mga Duterte
at tumulong sa eleksyon. Prof, ang naging tugon kasi ng taong bayan, kung pagbabasihan mo, yung mga komento, lalo na every time na nagla-live sila, puro haha emoji, no? Yung mga komento. Kumbaga, ito ba'y palatandaan na saglit lang? Yung mga pinagsasasabi mo dyan, parang hindi ko naramdaman yan during that time sa pamumuno ng Duterte administration. So, speaking of haha reaction, or yung haha emoji, o kung mapapansin nyo ngayon, yung page ni Pangulong Bongbong Marcos, tinago na ho yung bilang ng mga nag-react doon sa video or nag-react doon sa kanyang post. Oo, wala na hong hindi naman bibilang kung ilan yung naghaha, hindi naman bibilang kung ilan yung ilan yung pumuso, ganito, yan. Ilan yung nag-like, ilan yung nag-alit, ilan yung nag-care, hindi na ho makikita. So bakit nga ba? Kasi doon, isa rin po yun sa sa doon po nabibisto ang ni Marcos Jr. dahil nga yung taong bayan pinagtatawanan na lang ho ang mga pinagsasabi ng presidente. So bakit nga ba pinagtatawanan? Para naman kasi di pagtatawanan. Biruin mo, yung congressman daw ng tinawag na si Dennis Padilla. Yung si Manny Pacquiao, tiga saan yun? Surigao ba yun? Diba? Alayo na eh. Alam mo yung mga inventong salita at mga pambubudol lamang yung mga binabalita ni Marcos. So ngayon, yung taong bayan, siyempre, magre-react yan. Tama nga yung sinabi niya ni Sir Admar na hindi naman namin damay ang pinagsasabi mo ha. Yung sinasabi nyo, katod na lang yan, yung pagbaba ng crime dito sa Pilipinas. Anak ng teteng, kanina lang pinakita namin na pangalawa ang Manila, pangatlo sa listahan. Pangatlo sa listahan ng Quezon City sa pinakamaraming krimen na nangyari dito sa Pilipinas. Oo, hindi natin niya sinisisi si Mayor Isko Moreno. Alam ko, babaguhin niya ulit yan. Alam naman natin kung sino yung dating umupo dyan. Ang kasi dito naman, bago sana ho kayo magalit, no? Nananawagan ho tayo sa pinakamamahal, sa pinakaginagalang natin, sa nire-respeto natin na kagalang-galang na si Pangulong Marcos Jr. Sa susunod do kasi, pag magbabalita ho kayo ng mga ginagawa nyo, dapat yung may ebidensya ba? Dapat may ebidensya na may kita ng tao at naramdaman ng tao. Yan tuloy na susukol kayo nabibisto kayo kasi nga dadakayin ng dada na kesyo ganito, may ginawang ganyan, may ginawang ganon. Asan? Ayun yung katanungan dun asan? Naramdaman ba namin? Ayuda? Yung ayuda ngayon meron, bukas wala na. Anong silbi ng ayuda? Tatanggapin ng mga Pilipino yun dahil pera nila yan pera namin yan. Yung pinamimigay kahit na yung mga congressman pinamumuka na pera daw ni Martin Romualdez. Dahil kay speaker may akap. Dahil kay speaker may aik. Dahil kay speaker may yung isa? May tupad. Yung isa naman, pag maingay, malaki ang bigay. Hey! Ganun pa. Bago Pilipinas. Meron kayong 5,000 cash. Anong mga pala ng mga Pilipino doon? 5,000. Bilhin mong isang sakong bigas. Magkano isang sakong bigas? Na pinakamasarap na sa 3,000 mahigit. So may 2K ka na lang pambili ng mga groceries. Bili kang 5 dilata, 5 pansit canton, 5 noodles, sibuyas, bawang,
rekado, 1 kilong baboy, 1 kilong manok, 1 kilong baka. Wala na, sa 1 kilong baka pa lang, ubos na yung 2K mo. Magkano kilo na yung baboy ngayon? Nasa 400, 300 manok. 400 manok, ano pa? Rekado, mas mahal pa yung gulay kaysa sa karne, anak ng tete. Diba? So, bago sana kayo mag-post na hindi kayo mabanat-banatan ng mga netizen, ayusin nyo sana, ipakita nyo talaga na may katotohanan yung mga pinagsasabi nyo. Oo, alam mo, Admar, yung nabubuong sa sentiment analysis, yung nabubuong haha ay bagong-bago sa election cycle ngayon. Dati sumasagot ang mga tao, masasabi mong nag-engage. Ngayon, parang pinagtatawanan na lamang ang PCO at ang Office of the President. Medyo may ibang labas yung ganyang paggamit ng haha dahil ilan yung mga emoticons na pwede mong piliin pero yung haha ang nagkakaroon ng traction. So, dalawang bagay, either pinagtatawanan sila o nasabing hindi kami naniniwala, hindi ka bilib-bilib yung mga sinasabi ninyo. Opo, at sa naging pahayag naman sa latest vlog ni Marcos Jr., meron siyang release na video na nagbabanta sa mga trolls. So kumbaga parang ang mga trolls ba na sinasabi niya ay yung mga hindi pumapabor sa mga pinagsasabi ng kanyang gobyerno. Kumbaga kung di pabor, troll ka. Oo. Alam mo, Admar, yung troll, sinabi ko yan nung nag-testify ako sa House na kung dapat maging patas sila at yung may troll, dapat i-set aside yon kasi nakakagulo yun sa demokrasya. Pero, nandun na ako, may troll at lahat. Ang essence kasi ng demokrasya, merong nag-a-agree sa'yo, merong hindi nag-a-agree sa'yo. So, wag nating ipalabas na lahat ng hindi nag-a-agree sa'yo ay troll. Kasi yung troll, pag sinabi mong troll ang isang tao, member yan ng isang grupo, babayaran, at ang kanyang mga sinasabi o pinopost ay galing sa isang script na galing sa amo nung troll army. Alam mo, pag eleksyon talagang nagkakaroon ng ganyang insidente, pero titingnan uli natin, no? Sino ba ang nagkaroon ng troll army? Sa tingin ko, kilala naman ng karamihan kung sino nag-maintain ng troll army nung eleksyon, ngayong eleksyon, habang ikaw ay nanunungkulan. Kasi yung troll army, magastos yan. Hindi basta-bastang pera ang binababa mo para mag-react sa mga sinabi mo, no? Yung reaction kasi can be sususugan ng troll o hindi sususugan ng troll o makikipag-bardagulan. Yun yung problema ng troll, maintaining a troll army. So yung troll na yan, di ba, sabi nga ni Marcos Jr., sila daw ang pasimuno niyan. Saka ito kung i-check nyo, yung mga post, yung mga nag-heart versus dun sa mga tumatawa, di hamak na mga di hamak na mga legit yung mga tumatawa sa post ng administrasyon. Pagdating dun sa naka-heart, anak ng teteng, may Indiano, may Koreana, may Amerikana. Anong kinalaman sa Pilipinas nun? Anak ng teteng naman. Tapos sasabihin gawa-gawa niya mga DDS. Itong mga to, tangina. Ito lang, real talk sa lahat ng vlogger na against or pumapabor sa mga Marcos at naggagawa ng fake news laban sa mga Duterte. Nalulunok nyo yun? Na pinapakain nyo sa mga anak nyo, pinapakain nyo sa pamilya nyo, galing sa pangtatarantado sa mga Duterte. Na samantalang kung hindi dahil sa Duterte, baka patayin na rin kayo mga
magmura eh. Diba? Sipin nyo maigi yun. Hindi, katulad lang yan, yung abot dun sa mga kabit-kabit, si Tatay Digong do, patay na. Alam mo yung mga ganong balita nila? Diba? Na ano nyo yun, na kakain yun. Galing nyo nun, galing nyo magtiis. Kami dito, proud kami. Proud kami na sinisita namin ng pagkakamali ng administrasyon. Dahil, totoo naman, may kasita-sita naman eh. Diba? Sa mga Duterte, anong masisita mo dun? Yung abot nga sa BICAM, di nyo ma-explain eh. Kasi nga, tangangani. Mga tangangani kayo. Diba? Hindi ko naman sinasabing napakatalino ko, pero ako, naiintindihan ko sa BICAM. Ewan ko lang sa inyo. Diba? Hanggang ngayon wala kang may isang vlogger kay Marcos na makapag-explain about dun sa BICAM. Anak ng tete, puro lang. Lalo na yung babaeng mukhang dapa-dapa. Alam niyo yung dapa-dapa? Talampakan. Yung vlogger na inutusan ng asawa bumili ng suka. Tapos pagbili ng suka, may dala ng cellphone na nadukot sa istante ng bikiri. Bikiri no? Yung mukhang talampakan. Yung mga mahilig gumawa ng ng chismis Yung vlogger na yan. Kaya kung sasabihin nyo kami may trolls, ulul kayo yun. So, sa video, hindi ko maintindihan kung parte ito ng sinasagawa sa House of Representatives. Sinabi ko doon na dapat doon pa lang nagplano na sila dyan para nakokontrol natin yung pag-igting ng emosyon dahil sa mga ganitong mga bumabanat online. Pero ginawa nila ngayon at yun nga kung sinasabi maging patas kasi ang pinatawag lang mga doon ay mga kilalang taga-DDS. Ang pinapatawag na Marcos Troll Army or Romualdez Troll Army. So, maging patas sana tayo kasi hindi porke natatalo ka, ibabaling ka sa batas na from the very start, wala naman yan sa legislative agenda niya. Diba? Hindi siya maglabas ng EO kung gusto niya maglabas ng EO, pero meron namang effort ang COMELEC na kalabanin ang false ang disinformation. So ako'y nagulat na lumabas yung video na yan at ginamit pa ang kanyang Facebook page para iparating sa tao. Opo, and ako personally, madali namang makita kung peke yung mga naging komento or naging reaksyon ng bawat netizen na naging... Ito, paano mo ito na lang katulad niyan. Katulad lang nito may papakita ko sa inyo, gagawan ko nga dapat to ng reaction katulad lang ho nito. Yan papakita ko sa inyo, katulad lang ho niyan. Nakikita niyo diyan, utang ng Pilipinas umakyat sa 16.31 nitong January 25. Yan ang liwanag niyan 16 trillion 16.31 trillion utang nitong January 2025. So sasabihin nyo na naman kami fake news. Tignan nyo ba naman ang nakalagay? Ayan ang laki-laki saan post to? Post ng ito pakita ko, putangin na ka ayan post ng News 5. So kami, lalo na sa mga kapwa ko vlogger, kadalasan kumukuha kami ng mga balita namin sa mga mainstream media. At kung nasusupalpal man, nasasagasaan namin yung mga congressman na bumabanat sa mga Duterte, kung kayo may karapatan nga ka, dapat nga wala nga kayong karapatan na dahil congressman kayo public servant kayo 'di ba?
O kung kayo may karapatan na bumira sa mga Duterte, may karapatan din naman kaming ituwid yung mga pinagsasabi nyo laban sa mga Duterte. Galon yun! O yun, paano yun? Yung 16 trillion na utang ng Pilipinas, sasabihin nyo na naman sa amin, fake news na naman kami. Kami na naman ang fake news. Eh samantalang yung balitang yun galing sa TV5. So bago sana nyo kami sabihan ng mga fake news, tingnan nyo yung tingnan nyo rin yung mga post ng ibang mainstream media. Doon kami kumukuha Pero ito may mga ibang vlogger din naman. Siguro mga bilang lang sa daliri ko Hindi ko siya sinisiraan yung ibang vlogger. Although kumakampi sila or kakampi sila ng Duterte, pero may ibang vlogger din kasi na, alam niyo yun, na walang pinapakitang ebidensya. Kaya tuloy, pati yung mga matitinong vlogger, na mga DDS vlogger, nadadamay din. Minsan kasi, may mga ganito May mga vlogger kasi na kakampi sila ng Duterte. Pero yung ibang, kasi eto totoo to May mga ibang vlogger na kakampi ng Duterte or Marcos na may ibang channel, tatakpan yung muka, tapos babanatan ng Duterte doon sa kabilang channel niya. Meron din naman kakampi doon sa isang channel ng Duterte, pagdating sa kabila kakalaban niya naman ng Marcos. Oo. Kaya nga, ako isa lang ang nakikita ko sa mga vlogger na may tag dito, may yung hindi kilala yung muka na okay at matino. Ito si PH Update. Talaga, ayan naman, nakita ko naman na sa personal yan, kamukha yan ni Coco Martin. Sorry. Hindi, pero si PH Update, okay naman yun. Hindi nagpi-fake news yun. Kahit hindi nyo kilala yung pinaka-itsura niya. Diba? Siyempre, siguro sa shape niya rin. Kami, mga banateros, makapal mukha namin. Hindi, tsaka hindi, kami, eto na, simulan na to Bakit pa kailangan ni itago, So yan, isa sa mga nakita kong okay na vlogger, yan, si PH Update, kahit hindi kilala. At least hindi siya nagpe-fake news. Diba? Importante yan, hindi ka nagpe-fake news So dito kasi, kadalasan nga sa mga Marcos vlogger pa nga maraming fake news. Tigilan nyo kami. Involved doon sa comment section, pati yung mga nag-i-engage. Kasi mapapansin mo agad yung kanilang mga profile ay kakalikha lang, iilan pa lang yung kanilang mga social media post, nakalak, and at the same time, kukonti talaga yung friends, mga isang dosena yung post, ganun din yung mga friends. Pero gaano ka delikado kung ang tagapamahalaan po natin ay hindi tumatanggap ng ganitong mga kritiko mula sa taong bayan at ituturing na peke itong mga emosyon na ito na pinapahayag ng publiko, Prof? Alam mo, Admar, nakakabahala yan, kasi parte ng demokrasya ay ang dissent, ang hindi pagsang-ayon sa isang posisyon, lalo na posisyon ng gobyerno. Nakakabahala yan kasi yung freedom of expression at saka yung ating karapatan para magsalita ng kung anong ibig nating sabihin, to a certain degree parang kinikurtail nila. Alam mo, maling-mali rin yung gamitin mo ang ahensya ng gobyerno para sa propaganda ng kampanya. Nakikita natin ang PIA, ang Philippine News Agency, at lahat yung mga pumapaloob sa PCO ay nagagamit para sa kampanya. Sa tingin ko, of course, lahat ng members ng hindi lang sa kampanya nagagamit yung mga ganyan. Pati din sa pagtabon ng dapat na issue na dapat na pag-uusapan. Katulad lang ng BICAM, di ba? So tutusin niya, ito promise panalo, nagtagumpay ang administrasyong Marcos. Nagtagumpay ang Congress dahil natabunan nila ang issue sa BICAM dahil dito kay Attorney
Attorney Pakers. Hindi totoo yan. Tingnan mo, nung nagdadakdak siya, tingnan nyo, hindi na masyadong napag-usapan yung about sa BICAM. Hindi na napag-usapan yung sa GSIS. Hindi na napag-usapan yung sa SSS, sa Maharlika Pan, sa PhilHealth. Ngayon, napag-usapan ulit yung sa PhilHealth, pero yung iba pa, ang dami. Sa flood control, hindi na napag-usapan. Pinakatabon na issue na yung sa Alitagtag, Batangas, the biggest in history of the Philippines drug hole, diba? Yun, hindi na napag-uusapan. Kaso, sorry kayo, nandito kami. Nandito kasi kami ngani. Hindi naman kami tanga-tanga ngani. Diba? Pero yun, totoo yun, na nagawa nila i-divert yung issue dahil lang sa pagbubunga nga ni Attorney Pakers. Pangyarihan nasa sa kanila, pero sana maging patas. Kasi hindi lang naman one-sided yung mga nangyayari sa social media, hindi rin one-sided yung nangyayari sa mainstream media. Opo, and dito po sa mga ganap na ito, masasabi natin na hindi tugma yung mga pinagsasasabi ni Marcos Jr. every time na mayroon pong rally na napakalakas ng kanyang mga kandidato. No, napakalakas ng kanyang mga kasi meron pa rin siyang pitik dito sa mga sa mga kalaban niya. Kasi kung ikaw kumpiyansa ka sa mismong kandidato mo, doon ka aasa talaga. Tama yun tama yun yung sinabi ni Admar. Kaya nga dyan din ako nagtataka Ni Kesyo hindi daw, wala daw bahid ng dugo, wala daw bahid ng korupsyon yung mga kandidato niya. Bukod sa wala namang kaming pakialam dun sa mga kandidato niya, bakit parang takot na takot itong si Marcos Jr. sa PDP laban candidate? Una-una, sila may hawak ng kapangyarihan, just alam na nilang, nanggagaling sa bibig nila na malakas pala sila, bakit parang masyado silang defensive, masyado silang G sa PDP laban, parang ayaw nila talagang matabunan. Diba? Ganun lang yun ewan ko ba rito kay Marcos may sabi lang siya, magtutulog kang hinayupak Sinong tutulog kasi, pare? Ito, hindi si Marcos, kumpare ko yan si Sandro, inaanak ko yan. Inaanak ko yan si Sandro, kala nyo ba? Kahit magkaedad lang kami niyan, inaanak ko yan. Baby face lang si Sandro. Maaga kasi ako napasma siyempre, ikaw ba naman pagka mulat ng mata mo dito sa mundo, naka-aircon ka na, nagagamit mo na yung mga mamahaling sabon, mga mamahaling mga beauty product. Wow, nagbo-beauty product si Sandro. Talagang gagwapo ka, diba? So doon, tama naman yung sinabi ni Sir Admar dito na lakas-lakas ng kandidato mo tapos parang takot na takot ka sa PDP laban. Ano kaya yun? Oo. Admar, alam mo, ang isa kong napuna, medyo nagbago naman siya. Hindi nasuka hindi na maasim ang kanyang mga sinasabi. Pero ang nakakabahala dyan, simula na nag-umpisa ang eleksyon, wala siyang accomplishment na binabanggit. Wala siyang... Barag. Oo nga, dapat alam nyo, katulad niyan, kasi puro puro haka-haka o katulad niya, bagay, kung halimbawa man si Marcos, may sasabihin siya accomplishment kay Abalos, wala din siya sasabihin. Ano bang naging accomplishment ni Abalos? Yung sa kay OJC, ulul. Lulokohin nyo lelang nyo. Nagtatahulan ng mga aso sa labas. Naririnig na ata ako. Sabi ng mga aso, tigilan mo na yung pagkaka-reaction mo. Wala talagang magandang ginawang administrasyon.
Yan, mapunta naman tayo dito sa isang video. Ito, yung nag-leak na video. Ito, panoorin ho natin dating General, ano bang pangalan nito? Dating General Elizar ay kumanta na. Ito, panoorin ho natin. Ito ang mainit na balita na dapat malaman at mapanood ng taong bayan at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media na tila ayaw ipalita rin ng katahimikan at tahasang nagsalita. Di man pinangalanan, ngunit datapwat sa pool sa katotohanan at tila napahiya ang ilang mga buhayang kongresista sa Kamara at ang kasalukuyang gobyerno na tila pilit idinadawit di umano ang dating Pangulong Duterte sa madugong kampanya kontra droga. Pero bago natin simulan ang balita ngayon, please huwag kalik-klik ang aming mga upload. Kamakailan nga lamang, hinimok ng kasalukuyang hepe ng PNP na si Police General Romel Marbel ang mga dating hepe ng PNP na linawin ang kanilang mga tungkulin sa drug war ng Administrasyong Duterte. Ito'y kasunod ng pagbigay pahayag ng dating police at PCSO General Manager Royena Garma ng di umano'y sistema ng pagbabayad at pabuya para sa pagtumba sa mga Isa pa yan. Wala na nga dito sa Pinas yan eh. Flying away na yan sa ibang bansa. Flying away. De, tsaka ito isipin nyo ito maigi. Nagpo-focus ang PNP, lalong-lalo na to si General Marbil, sa nangyaring kaguluhan nung nakaraang administrasyon. Pero hindi niya matutukan yung nangyayaring krimen at kaguluhan na nangyayari dito sa sa Pilipinas ngayon. Na alam naman natin na sobrang dami. Hindi nga tayo halos magkaugaga eh. 'Di ba? Pero lagi silang pero lagi siyang nakatutok doon sa Lagi siyang nakatutok doon sa sa tag dito sa sa unang administrasyon. Ito nga yung krimen nga nangyayari sa Pilipinas, di niya magawan eh. Kasi ito yung mga sinasabi nito ni Garman, ako po isa rin to. Prospect ng droga noong ang war on drug ng Administrasyong Duterte. Sa kanyang naging affidavit, iginiit ni Garma na sina Senator Christopher Bungo at dating National Police Commission NAPOLCOM Edelberto Leonardo Di Umano ay kasama sa pagpapatupad ng kampanya. Ngunit dating PNP Chief Guillermo Eleazar nagsalita na at tila sinampal ng katotohanan ng Quad Committee ng Kongreso at si Garma matapos sabihin ito sa isang pahayag na wala siyang natanggap na anumang utos hinggil sa di umano'y reward system para sa anti-illegal drug operation sa kanyang naging panunungkulan sa organisasyon ng pulisya. At sa paggunita nito sa isang pahayag sa 6 na buwang panungkulan bilang Chief PNP noon, kumpiyansa itong hindi sumailalim sa briefing o nakatanggap ng anumang tagubilin mula sa sinuman tungkol sa sistema ng pabuya, pagsasagawa ng mga operasyon laban sa pinagbabawal na gamot. Dagdag pa nga nito na ang tanging tagubilin na natanggap nito kay dating Pangulong Duterte ay gawin ang tama at legal. Kung ating matatandaan, si Guillermo Eleazar ay nagsilbi bilang hepe ng pambansang pulisya ng Pilipinas mula Mayo hanggang November 2021 sa panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte at tumakbo din ito bilang senador noong 2022 sa ilalim naman ng senatorial ticket ni Lacson at Soto na nakatuon ng kanyang plataforma sa pagpapabuti ng kapayapaan at kaayusan at sitwasyon ng seguridad ng Pilipinas. Kaya ayon sa ilan sa ating mga kababayan, imposible di umanong hindi ito magsabi ng totoo na walang nangyaring reward system para sa anti-illegal drug operation ng Administrasyong Duterte panahon nungkulan bilang PNP Chief dahil bukod sa kilala itong matapat at matapang na PNP Chief ay hindi rin ito naging kaalyado ng Duterte administration. Matapos lumabas ang balitang ito ay hindi naman mapigilan ng taong bayan na magkomento sa mundo ng social media at ayon pa sa kanila,
Ayan na, nagsalita tumistigo na mismo ang dating PNP chief na si Eliazar. Basag kayo lahat ngayon. Maya naman kayo, galing na mismo kay Eliazar na walang reward system na nangyayari sa panahon ng dating Pangulo. Ihinto na ninyo yung walang kwentang hearing na yan. Nasayang lang ang pera at tax ng taong bayan. Hindi yan ang pangunahing problema ng bayan, kundi mas lumala pa ang mahal na mga... Alam nyo kasi itong mga reward system na yan, isa yan sa mga pakulo ng mga yung mga makakaliwa. O sila nakaisip niyan yung mga reward na yan. Di totoo yan pero yan nga ay walang katotohanan. Katulad yan, ito yung sinasabi ni Eliazar, 'di ba? Kasi kung talagang may katotohanan yan at kung talagang may mali sa nangyaring administrasyon ni Pangulong Duterte, ito, tigapagpatupad ng batas yan. Senator ba ito, tigapagpatupad ng batas yun. Yung iba pang mga pulis, di sana kumukak na yun. Di sana nagsalita na yung mga yan. Kaso anong sasabihin nila? Wala naman talaga kasi. Anak ng Teteng, ito pa malapit. Sila yung mga nakapwesto noon, sila yung mga nanunungkulan noon, sila pa yung ayaw paniwalaan. Samantalang yung mga pulangaw, yung mga NPA na mga makakaliwa, yun pa yung pinapaniwalaan ng ng administrasyon ngayon na hindi naman nag-ano noon. Hindi naman na tawag, wala naman silang kinalaman doon sa nangyaring war on drug. Yan isa sa pinakabobong nangyayari ngayon sa bansa ng Pilipinas. Kung sino yung mga karapat dapat tatanungin, yun yung hindi tinatanong. At kung sino yung karapat dapat na paniwalaan, yun yung hindi pinapaniwalaan. Yan ang hirap sa Pilipinas ngayon. No? Kaya, alam nyo, minsan natatawa na lang talaga ako. Alam mo yun, yung ayaw mo, ayaw din naman namin nasabihan kayong tanga, diba, bobo, ayaw naman namin din nun Kaso nga lang, bukod sa nasabi na namin, yun naman talaga yung nakikita namin sa inyo. Katulad niya, reward system. Anong tingin nyo kay Pangulong Duterte? Tolongges kagaya nyo? Halimbawa na lang, merong reward system. Pero yung ganyan sa kasi noon pa man, di ba, sinabi na ni PRRD na, ay alam ko na makukulong ako. Alam ko na maraming mambabati ko sa akin dahil dito sa war on drug na to. So kung bakit ako maglalagay ng reward system at bakit ako gagawa ng hakbang na maaaring magamit sa akin? Maaaring maisilip sa akin. So iiwasan ko yun syempre. Hindi ko gagawin yun at hindi talaga ugali ng mga Duterte yung mga reward na yan. Alam nyo, may nakapagkwento sa akin tiga Davao to. Kilala nyo rin to Sabi niya, kung gusto mong magalit ang mga Duterte sa'yo, kung gusto mong mapikon ng mga Duterte sa'yo, isa lang ang gagawin mo. Mangingi ka ng pera sa mga Duterte. Yan lang gagawin mo. Mangingi ka ng pera sa mga Duterte at promise yan, hate ka na nila. Halimbawa, ako, may project ako. Halimbawa, isa akong pare, ganun. Or hindi na pare. Halimbawa, isa akong kandidato. Punta ako ngayon kay PRRD. PRRD, baka pwede akong makahingi ng budget para sa namin, sa barangay hall. Papagawa kasi ako ng court ngayon Baka pwedeng sira-sira na yung court namin Ito pera, mga gagastusin, mga 1 billion. O kaya, basta yung mga, alam mo yun, yung bigla kang hihingi ng pera sa kanya. Tiga Davao mismo nagsabi doon. Yan ang isa sa kinakagalit ni Pangulong Duterte, yung hingian mo siya ng pera. Yun yung pinatos. Ngayon, mamimigay siya magsasagawa siya ng reward system. Tanga ka ba? Kaya ito, tama lang yung sinabi ni Eliazar dito, no? So, samantalang, mapunta na tayo dito. Sino ba talaga ang sumira, ang may kasalanan sa mga pagguho
ng mga tulay. So ito po, pakinggan nyo. Struktura sa Isabela at sa buong bansa. Mula 2011, ang nailaanap natin pondo sa infrastruktura sa inyo pong lalawigan mula sa DPWH, sa National Irrigation at iba pa. Mahigit 11.96 billion pesos na po. Sa probinsya lang po nyo yan. Nandito pa naman si Manny na nasa Cagayan, baka ikukwenta niya kung magkano napunta sa Cagayan. Okay. Hey, come look at this. Ongoing na ang construction, dito raw tayo tutungtong sa Kabagan. ng Kabagan, Santa Maria Bridge na mag-uugnay sa Isabela sa ibang bayan sa Cordillera. Yan na, instant replay pakinggan nyo ulit, instant replay. Ongoing na ang construction, dito raw tayo tutungtong sa Kabagan. Ngayon, asan na yung mga Marcos vloggers dyan? Tangina, pati ba naman yung sa tulay ng Isabela na gumuwi, sinisisi nyo dun sa Duterte? Liwanag si Ninoy Aquino. Patay na nga lang yan. Kaya sabi ko nga sa inyo, kahit anong paninira nyo sa Duterte, lalabas pa rin ang katotohanan at ang mga pruweba na hindi dapat sisihin ng mga Duterte sa mga isinisisi ng ibang mga anti-Duterte dyan. Diba? Yan kasi hirap sa inyo Ngawa kayo ng ngawa, ayaw nyo naman mag-research. Hindi nyo dapat sisihin dyan na si Pangulong Duterte, si Raulo. Sisihin nyo dyan yung mga gumawa niyan. Hindi mga gumawa. Ano bang tawag doon? DPWH ba tama? So wala naman, basta ako lang, wala akong sisisihin. Di ko sisihin si Marcos, di ko sisihin si Duterte, di ko sisihin si Aquino. Pero totoo sin, dapat sisihin dyan yung unang-una, yun nga si Aquino nga. Wala din, nanisi rin ako. So mga Banateros, mga kabiyaya, nung may kukomento nyo sa nag-leak na video na ito ni Celesar mapatungkol sa naging meron daw pabuya sa mga napapatay na mga drug lord nung panahon ni PRRD. I-comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pipindot na lang yung bell button para lagi kayo updated sa ating mga video araw-araw. So, straight po tayo. Muling paalala. Uy, ano yun? Pala, sobrang lapit na nung mic ko, tumatalsik na. Muling ang paalala na straight PDP laban tayo, syempre. Huwag ko nating papalagpasin yan at yan na lang ang ating tanging pag-asa para hindi may impeach si Vice President Sara Duterte. At yang mga Duterte senatorial candidate ng mga Duterte ay talagang lihitimong wala hong bahid ng korupsyon at walang bahid ng tinatawag na kabudulan na ginawa ni Marcos Jr. sa ating lahat. So yun, maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Yan ang Banatero, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Walang inuurungan, Banateros ay tinutulungan.